Welcome to this episode of Coffee Break. My name is Sis Clemen, batch 1990, Apo Alpha Delta, Apo San Sebastian, and together with me, my Brother co-host. No Worries, No Pressure, 96B, Alpha Delta, of course. Yun. Ano ba ganap natin, sis? Well, ito na naman. Very exciting to. Very interesting to. Kasi makakakwentuhan natin another from the 70s. Oh, And syempre, kilalang kilala naman siya sa chapter natin. But this time around, baka may marinig tayong mga hindi pa natin naririnig noon. of Kaya, course. exciting. O, yun. O, sige. Without further ado, i-introduce na natin to. Brother Lamberto, a.k.a. Bert Armada. Rollerball 75E. Ha? Welcome, tol, Ah, and good morning. yeah, good morning. Ano siya? He's a Good morning, good finalist morning. sa Henny Lopez Bayaning Pilipino 2017. Pakinggan natin, his life. Nagkaroon ng 360 degrees turnaround. Madaming mga plot inspiring twists. stories to tell. Yun, pasok, brother. Good morning. Yes, good morning mga brothers and sis. I am here right now sa evac camp. Naka-evacuate kami from Mount Canlaon for 10 months already. So, ano kami ng Canlaon? Displaced kami. And then, recently, dalawang sunod na back-to-back na True. na bagyo. Ito Yung bagyo. dito. We are taking care of close to 40 people here. Yung mga in-evacuate namin sa community namin sa Kabakungan, La Castellana, dinala namin dito, and we've been here for close to 7 months. 11 months. No, Grabe. so yun, andito kami. Like you said, batch 75 nga, parang I feel so ancient pag binabanggit yung batch 75. You should Alright. feel golden, tol, kasi that's 50 years 75, 2025 ngayon 50 years, tol. Oo nga, although I don't feel that old. Yung number of years and the experiences I've had just simply reveals how time flies, no? Ang bilis ng panahon. Noon parang 76, 75 lang ngayon. Ano na pala, 2025 na. Yeah, I know, right? 2 years. Ganun Okay. talaga, pag makulay ang buhay, talaga hindi mo mapapansin. It went by Yun. just like that. Ilang taong ka ba, tol, nung pumasok ka sa Apo? Pumasok ako 19 years old. Oh. 19 na ako. May I be honest, no? Sige. Talagang sa umpisa talagang wala akong ano-ano sa Apo, kundi yung mga barkada ko diyan sa Apo ang yung mga previous friends ko na mga nagpasok sa akin, yung mga Batangas boys, sila Cesar Noche, yung mga yan sila, yung Alpha tsaka Delta. yung mga kasama ko sa Marikina, sila Len Toledo, si Bobby Torres, although Bobby was just a few months ahead of me. 74 yan si Bobby So, Ang namimiss ko talaga, tol. Ang Mm. namimiss ko, tol, si Anton de Ramos, kasi alam kong very close siya sa'yo. Si Yeah. Anton was kababata ko yan, kapitbahay ko yan, monti ko pang maging bayaw yan. And it's just simply so amazing how our lives, yung mga buhay natin offhand sasabihin ko na we were product of our times. Alam mo naman yung mga panahon ng 70s, yung violence at saka yung drugs, talagang naanuhan. And more like ang attraction noon para sa akin ng Apo, yung barkadahan kasi hindi maanuhan. But Okay. I tell you, when I turned my life around, I could say with certainty na ang Apo ang pinakamalaking factor sa pagbangon uli ng buhay ko. Ang daming tumulong sa akin, ang daming gustong tumulong sa akin. Kasi na-amaze lang sila kung paano yung pinagdaanan namin, hindi na dapat pagkwentuhan, pero our past made us what we are today. Okay. May mga bahagi yan, the lessons that we've learned, bro.
Alright, Kasama bro. lahat yan doon. What inspired you to join Apo, brother? Yun na nga, yung camaraderie, bro, yung barkada, yung friendships that I have already made with yung mga sa APO members. In fact, inalagaan ako niyan ng mga grupo kong yan na talaga parang mas certain nila makapasok ako sa APO, and I appreciate that. Okay. Hindi ako nagsisisi na na naging ganun ang buhay ko, na hindi ako nagsisisi, because at this point, I have so many lessons to share. Dahil sa ako, dahil, hindi Mm. lang dahil sa kung ano-anong impluwensya, but the Apo influence itself from yang sila si Len, kasi ninong ko yan nung pumasok ako from Len. Ang Okay. ninong niya si Kari. So lolo ko yan si Kari. Yung mga yan, bro, mga nakita ko mga dumaan ng ano yan ng mga diretsong mga paths yan Pero nakasama ko rin yung mga hindi rin sa diretsong paths. And they have become role models for many other aspiring brothers and sisters, na naging role model rin yan sila sa buhay nila. Ako, I am so grateful for the help that Apo extended to me when I was rebuilding, galing sa Amerika papunta dito, nung nagre-rebuild pa lang ako. Hanggang ngayon, may mga brad na from that past na tinutulungan ako hanggang ngayon, And I so appreciate the ties that I forged with Apo brothers and sisters along the way. Okay. Sis Clem? Ang napansin ko lang, tol, kasi nakita ko yun na meron nga kayo inaalagaan community, ang dami nyo ring tinutulungan. So siguro lang palagay ko lang, kasi what you give to the universe, it will come back to you So kaya siguro, tol, Definitely. na mamagnet nyo yung, alam nyo yun, yung help Mm. from people here and there, left and right. Kasi ganun din Mm. kayo. Alam nyo yung what comes Mm. around goes around So Yes, parang kung I ano believe talagang that. tinanim mo, yun talaga anihin mo Totoo yun. And the ideals that Apo espouses, yung LF, yung Leadership Friendship Service natin, in retrospect, I come to think that these are truly Christian values na inculcate somehow as life unfolds for us, nakakaano natin mga tao. Ito ang mga bagay na prinsipyo na dapat natin dalhin talaga sa buhay. In that sense, Apo really molds men and women after these principles. Okay. Alam mo Sis Clem, yung movie na Scarface. Yeah. Alam mo yon, yung kay Scarface. Si Robert De Niro ba yon? Brother Bert, Robert De Niro ba si Scarface? Hindi. Si Al Pacino. Oh, Al Pacino. There you go. Alam mo, parang ganun ang buhay ni Brother Bert I could attest to that. Kasi isa yan sa mga talagang tumanggap sa akin noon sa Bacolod. But anyway, bro, yung panahon mo dati, 'di ba? Ano yung pinaka-turning point mo? Yung sa buhay mo nagkaroon yung 360 degree talaga na nakita ng nakakarami. Ano yung pinaka-turning point mo? Ano na, bro, talagang in desperation, I have lost everything. Nakakulong ako, andun ako sa loob, nawala mga pamilya ko, nawala mga minamahal ko that I claim to love, people that I claim to love. And at that point, my turnaround was just crying out for help to God. Just lang rin ang nakapag-ikot ng buhay ko, bro. Magbibigti na ako sa loob. And somehow that desperate cry for help resonated, and His grace found me. Yung grasya niya, bro, talagang, and that helped, in my relationships, and in everything that subsequently followed. Lahat ng mga bagay na yan, ang naging factor talaga dyan was that I realized my greatest need, which should be our greatest need for all of us, is that for God to be present in our lives. Kung walang Diyos, bro, walang kahulugan lahat naman ito True. I agree.
Totoo yun. Totoo. Totoo yun. Ang ganda lang, no, tol, kasi ang daming ang plot twist. Kung ano kayo ngayon, para siyang pieces of the puzzle na pinut together na alam niyo yun. Tapos ang ganda pa kasi, in as much as gusto mong maging broken or mas sa dinami ng mga broken pieces mo, you were able to get back up again, nagkaroon ng bounce back eh. Palagay ko yun yung common denominator, 70s, 80s, 90s, and even up to now, yung pag sinabi sa ating never quit, yung grit, Mm. alam niyo yun, Yeah, that's something na, yung positive nung positive nung tigas ng ulo is our determination that made us saw us through to kaya ang galing rin ng Apo eh, kasi yung mga experiences mo sa Apo talagang it would redound to life yung kung ano dadalhin mo rin sa buhay eh. Kaya special talaga ang Apo, yung sa determination alone to see all those through sa Apo, no? Pasayin mo yung Apo, maging Apo ka. Tapos pala, later on, ma-realize mo magpapaka-Apo ka na. Yung, yung, yung nakukuha mo sa, sa indoctrination, and then you begin living it out. correct, Yun eh. Pero it takes yes. maturity. It takes maturity too, as every one of us in life will face, no? Ano tayo talaga, we will mature. I have to admit, nung pumasok ako sa Apo, immature ako doon. Immature ako, tsaka talagang ang init ng ulo ko. Lagi akong galit. I had a chip on my shoulder that was, killing me. Literally. Ganun ang ano ko. Pero may mga brads ako nakikita. Ba't si ganito naka-ano rin? Ano nangyari? Ano na? And then, finding that out, yung naging I related to that individually na sa sarili ko. Na process ko yun hanggang dumating, pero hindi ka naman pwedeng umangat hanggang hindi mo na you cannot rise from your lowest point without really realizing yun nga sinabi ko na our greatest need. Yun lang ang turnaround point doon. Tonto Autol nung na-meet kita doon sa March 22 anniversary sa Parañaque, doon sa Vikings. Kasi that was really the first time. Looking forward Yeah, talaga akong ma-meet my kita. pleasure also. Kasi naikwento ka rin sa akin ni Alam Brad alam mo Bobby. si Anthony, Mm. ang bigat rin ng pinagdaanan ni Anthony. I cannot imagine, no, yung pinagdaanan niya sa States. But then again, kita mo yung Yeah. nung nakabalik na siya dito, anong fallback niya? Mga brothers rin, mga sisters rin. Correct. That's Totoo. yun ang fallback ni Anton. Tol, naalala mo yung mga natin, kwentuhan natin nila Anton? Hello? Bro. Yun na at saka ang lalim kasi ng ties ng and I really believe na to be Apo is really to enjoy something special, bro. Yun, pero believe talaga ako sa inyo dahil sa yung turnaround ng buhay mo, especially oh man. Sis Clem, kung may oras lang, kung may kukwento ni Brother Bert. Grabe sa Bacolod. Yeah. Okay, from rock bottom. Yeah. And then there are this unexpected kindness from people left and right, from US to Philippines, from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya siguro rin, iba kasi yun eh, when you don't expect something tapos biglang may, all of a sudden, out of nowhere, there are these people na who will extend their helping hand. Tsaka alam mo sis, yung mga bata doon sa Bacolod, pag daig pa niya yung lolo eh. Talagang kung lapitan siya, yung ngiti ng mga bata, grabe. Iba talaga. I couldn't explain it. Hindi lang mga bata, halos lahat. Pwede na nga siyang kumandidato doon as gobernador ng Bacolod. Sa totoo lang. Si bro. Kala ko Santa Claus eh. Hindi. No, Pero
Pero hindi I na yun mean, ang, bro, hindi na yun ang, you know, hindi na yun ang mga gusto pa nating mangyari. You know, I am perfectly contented with what I am. Yung aha. okay to. Hindi ko wala naman akong pera, wala naman akong ano, ngayon nga, andito kami sa tent nakatira. But we know definitely na, na kindness would change the world, bro. Babaguhin ang Yeah. mundo mo ng ano, and Ma- it pays, bro, to be kind, yeah. pays, you know, hindi na baling lokohin ka, hindi na baling ano, because the universe is watching out for you. God is watching out for you, you Yeah. know. True. Oh, and remember, Tol, we could only share what we have been given and give what we have received. Kung wala sa atin yun, wala, hindi natin Ito. maipapabahagi yun. Kung wala Totoo. tayong pagmamahal, kung wala tayong kindness, kung wala tayong mercy, wala tayong justice, you know, we cannot share that. You know, Yung dapat, yung dapat, yung Purok Bangkal alone dati, yung unang tinirahan ni Brother Bert. I saw it. Talagang putik. Talagang bare, 'di ba? Talagang bro, talagang kita mo ngayon, yung ngayon Purok Bangkay, develop na yeah, because may of Brother Bert. sarili na silang mga buhay na locals are running Purok Bangkal, Yeah. you know. Sila nagpapatakbo ngayon doon. Although meron pa rin akong scholarship program doon, apat na lang, bro. Graduate Oh, na okay. ngayong taon na to. Apat na lang graduate na ngayong Yeah. taon na to. Tapos isang college second year na, magti-third year na. Yun na lang ang mini-maintain ko ngayon sa Purok Bangkal. The rest, yung mga livelihood program, yung mga bangka na pinamigay doon, sila na nagpapatakbo, bro. Sila That's nag-aano, good. you know. So, Kaya yung nasa evacuation center ka, bro, ano yan, it happens for a reason. Gusto ni bro yan. You know, because he knows you're gonna take care of it. So, yun Kaya, yun, hindi, bro. kaya pala ganun yun, bro. Wherever I kaya am, pala. Go ahead. wherever I am, okay, nandito ako ngayon sa evac center, bro, nag-aano ka. I'm not saying it's an easy life here. You know, may fallback ako naman, may anak ako dito sa Bacolod na pwede kong tirahan. Pero syempre, para pakita mo rin sa mga bata dito, mga kasama mo, may mga seniors rin kami rito eh, na nakikiramay ka sa sitwasyon nila, you know. Sira na doon, bro, yung sa Kabakungan, yung ano namin, compound namin, yung kwarto ko doon. Warat na, bagsak na yung mga ceilings doon. Ang dami kong ano ng gamit doon. Anyway, that's just material things. Ang importante Okay. tao. True. Kaya pala sabi sa akin ni Brad Anton, sabi niya, dapat daw makilala kita because nga these stories are diamonds. Alam niyo yun, hindi mo mahahanap kahit saan. Yeah, he spoke a lot about you, Tol, nung nagkasama kami. Kasi kami yung magkasama nung nagkaroon kami ng induction going to Novali noon. Sabi niya, sis, sama mo ako papunta at saka pabalik. Kasi ako yung parang pinaka-human waste niya, human Google Map niya. And he talked to you, he talked to me about you a lot talaga. Kaya talaga, tonto ako nung nakilala ko kayo nung March doon sa Parañaque. At so, ngayon, Tol, wrap up No, naman na go. tayo. Go ahead. 4 minutes lang. Kung meron kayong masasabi sa mga future or sa mga batang generation ng Apo Alpha Delta, Tol, ano yung short and sweet na words na masasabi nyo para sa mga susunod na generation? I say nurture the friendships that we make within the Apo Circle. I-nurture natin yon. We move, we engage, we strive for the better. Yung hindi natin ibabagsak yung ating samahan, kundi iaangat natin sa mabuti. Hindi ba? There you go. Always inject positivity into anything we do. Anything we do, positive tayo. Bro, and then just brush off all this mga contentions, mga insulto, mga, you know, Politics. take it out. Ang the best nga take out politics
Yun. Kasi, kasi iisa nga tayo eh. You know, our loyalty should be within the organization and bring it really up. Serve humanity. Okay. Ayun. Mabigat yon, tol. Serve humanity. Yeah. Mabigat yon. Mm. Totoo Salamat, yun. Brad. Pero Salamat. yun rin ang tinuturo. Yun rin ang tinuturo ng Christian faith natin eh. You know, True. it's alam mo talagang nagkakaisa tayo basta sa mabuti at saka sa maayos na pamamaraan. Say no to corruption. Totoo. Yeah. Totoo yun. Pero yun, Brad Bombi. sis, alam mo ba, correct me if I'm wrong, Brother Bert, meron siyang 3 or 4 na libro. 3 ba or 4, bro? Ano, may lalabas ako na 4th book. Oh, 4th book. Hopefully before the year ends, maipapublish ko na. Yun. Pero Magaling magsulat okay yan. nun, ready na eh. And you could find that sa Amazon, Yeah, saan pa ba? Amazon.com. Amazon. Okay. Sa Amazon lang, Amazon lang. I have Meron 3 ako books nun, out yung on 3 libro Amazon. niya. Yeah. 3 books out on Amazon. Yeah. Brad Bert, ang isa sa nabasa ko tungkol sa'yo, yung nagsulat ka ng kanta, una, scratch lang eh. Ito yung nakadetain ka sa loob eh. Pagkatapos Oh. inilaban yung kanta doon habang nakadetain sa loob. Tapos nanalo, tol. Alam mo yun talagang, pagka a true diamond shines bright anywhere you put him eh. You're giving up on yourself pero sa totoo lang may nakaka-appreciate nung craft mo eh. Nakakatuwa, di ba? Di ba sis, kumakanta ka rin dati? You told me before, sa Antipolo na sa kulungan doon, kumanta Yes, ka? so may nagyaya sa akin. Kulungan ng mga babae ito. So nagpi-preach siya doon. Correctional. Sabi, kung gusto ko daw na sumama habang nagpi-preach siya, parang kami yung choir eme doon sa gilid. Sabi ko, sige, game. Hindi ko alam kung ano yung kanta. Game pa rin kasi masarap mag-serve. Alam mo sis, ang laking blessing yan. Yung sinabi kasi ni Jesus Christ, when I was in prison, you visited me. Yung ibig ko sabihin, yung impact na may nadalaw ka ng nakakulong, ang laking bagay na because I know how it is to be inside jail din. Hindi lang isang beses. You know what kept me ang coming laking back, impact Ton? yan, you know, Ang nakakatawa doon, kaya ako bumalik-balik kasi merong mga nandoon na wala nang nakakaalala sa kanila. Merong mga nandoon na wala nang bumibisita sa kanila. So the mere fact na yung just my presence in itself, it's like Christmas for them. Okay, brothers and sisters, may iba naman tayo. Ikaw, Brother Bert, kung isa sa pelikula ang buhay mo, ano ang title at sino ang gaganap? Sige. Pwedeng Hollywood to la, pwedeng Hollywood actor Pwede ba si Scarface? Okay. Pwede. Scarface, oo. Actually, may ano dun eh, may connection eh. At sino gaganap? You know, si Scarface? Al Pacino. Si Al Pacino, no? Ano naman title? Anong title, Tol? Scarface. Hindi kasi ang lagi kong sinasabi, lahat nito is only by God's grace. So yung catchphrase ko only by grace. Yun ang catchphrase ko talaga. Title rin yan ng libro ko eh. Libro. Oo. But I have a book coming up, itong pang-4, and the title is Still Only by Grace. Mga halo-halo rin ng mga pangyayari sa buhay ko to. So it's still only by grace. Ayan, plugging na yan, Tol, para sa mga makakapanood nitong video. Still only by grace. Upcoming yan, so we will look forward dyan sa libro mo, bro. Thank you. Pero isa pa, hindi ako pa isa pa. Sige. Alam mo ba sis, magaling gumawa ng tulayan. Yeah, ang nalawa ko nga yung kanta eh. Yung nanalo dun sa contest eh. Ayun.
He's a writer. Tapos yan, tula. Magaling din yan si brother. Ngayon, tatanungin ko. Kayong dalawa na lang tatanungin ko. Ano ang similarity ng utot tsaka tula? Sige. Sige. Oh. Similarity. Ng utot at tula. Unang pumasok sa isip ko tol Yung unang pumasok sa isip ko. Parehas maiksi. Ay, Okay. pwedeng hindi pala. Pwede palang hindi. Okay. Pero Ikaw, kadalasan Brad. Sige. Parehong may sound. Okay. I'll take that. Ready na ba kayo kung ano yun? Ha? Sige. Pareho silang nagsimula sa poet. Mga tito jokes talaga, no, tol? Okay, di ba? Pag-TikTok yun na. Nakapaghalata yung edad Kala ko i-challenge mo si Brad Bert na mag-TikTok. Ayun. Kasi very talented. Anyway, ayun, maraming salamat sa iyo, Brother Bert. Thank you for your time. Sis Clem. No, you're very welcome. Appreciate the time with you, guys. Maraming salamat. Salamat. At salamat rin po kay Sis Aga kasi siya yung tumutulong sa amin para i-put together itong ganitong klase ng project or concept. Thank you, Sis Aga. Yes. Yeah, siya Okay. yung sis behind the scene. Yeah, there you go. Final Thank you, thoughts sis. pala. Okay, teka, final thoughts real quick. Nakalimutan natin. Sige, go ahead, Sis Clem. Final thoughts. Mula noon hanggang ngayon, sa dinami-dami ng fraternity, Apo ang sinalihan nyo. So fill in the blanks. Masasabi kong tama ang sinalihan ko. Sa Apo ako sumali. Tama yun because fill in the blanks lang, tol. Very short and simple lang na quick and simple. Because Apo helped me. Sa lahat ng mga bagay, Apo helped me. Thank you, bro. Maraming salamat. Totoo yun. I can feel it from here. Alam kong malayo ka, meron tayong, kahit yung sa generation natin, di ba, 75 ka, 99 ako, but I Yes. know for a fact that, yeah, it's very short, but it's really what happened. So, walang sugar coating yun. Kaya, sana nga maisip din nung mga susunod pang Brad na papasok sa Alpha Delta, sa Apo, sa kahit saan pang chapter, na if not for helping, there'll be no Apo kasi yun naman talaga ang ating cardinal principle, to serve, to help, and to serve humanity. Yes. Ayun, thank you, That's it. Brad Bert. Thank you again for You your are time so today. welcome. Alright. You are so welcome. Na-enjoy po namin talaga yung time na today. Okay. So, yung mga manonood pala tol, please like, subscribe, and share if you have spare time. Yes. Okay. Okay. Dito po nagtatapos ang ating coffee break. Please join us again for our next episode. Okay, lagi natin tatandaan. Sis Clem, Pulutin ang tama, itapon ang mali, ang mali. Pusong Apo, pusong Apo, dugong baste. Okay. Para sa members, mula sa mga elders. Yo, coffee break laging tandaan.